tayo dyan. Yes. Yun ang faith. Pag pinag-aralan nyo, nag-word study kayo ng salitang faith is being seated on a chair. Buong lakas mo, ibinigay mo dyan sa upuan. Nang walang pag-check. Ganon din pag bumili ka ng gata sa grocery, hindi mo sinasabing, alas ka ba talaga to? Baka buhangin to sa loob ah. Diba, may faith ka, bibilin mo yun. So, andito tayo lahat dahil may faith. Pero, is your faith rooted? Is your faith deep enough na para ka hindi matangay ng mga bagyo tulad nga na sinabi ng parable sa Matthew na kung saan ang buhay natin ay dapat nakatayo sa bato. Bakit sa bato? Para na pag dumating ang bagyo, hindi ka tangayin. Dahil ang taong nagtayo ng kanyang buhay sa buhangin. Napakadaling mabuhay. Namatayan ng anak, nagkaroon ng COVID, lubog sa utang, nangaliwa si mister. Ang dami, ang bilis mag-malling at sabing, impacto ka, itapon mo yung mga damit ng asawa mo, pinagsasaboy mo dun sa labas. Dahil sabi mo, lumayas ka na, wala kang karapatan dito sumama sa bahay na to. Ang dali nating mag-react, ang dali nating mag-express ng mga bagay na kung ano yung hilig ng ating puso na gawin. So why is this topic important? Because deep roots sustains us through droughts, yung mga panahon ng tagtuyot sa buhay natin. Pag malalim ang yung pananampalataya, malalim ang yung ugat sa faith, kahit daw may panahon ng ikaw ay may iiba na ng amo, hindi ka natitigatig. Alam niyo ba, meron akong kaibigan, may miyembro kami sa simbahan, 2 araw pa lang ayaw na sa kanya. Kinuha siya. Sabi, lakas ng dating mo. Sige na nga, pero kunin na kita. Pagkatapos 2 days, ayaw na sa kanya. 2 days sabi niya, Pastora, PH, pag-pray mo naman kasi talagang gusto ko ng comfort. Bakit? Kasi 2 days pa lang ako, ayaw na daw sa akin, ibabalik na ako sa agency. Ano daw ang dahilan? Ang lakas daw ng dating ko. Aba, iba din. Ang lakas ng dating. Ano daw ang problema niya? Hindi na kami magkakasundo ng nanay niya parating na galing ng China. Bakit kanya kinuha? Yun na nga po ang sinasabi ko. Alam niyo palang malakas ang dating ko. Paulit-ulit siya doon sa malakas ang dating. Kinuha niyo pa rin ako. Di sana, may 1 buwan pa ako. Binigyan lang siya ng 2 linggo. Sabi ko, anong iniiyak mo? Hindi mo ba alam na lahat ng nangyayari sa atin ay habag ng Diyos? Napaka inilalayo ka ng Diyos dyan sa parating na nanay. At hindi mo yun matatagalan. Pero 2 linggo PH, hindi ako pwedeng umuwi. Walang magpapaaral sa anak ko. Ako lang ang single mother siya. Sabi ko, kaya tayo may prayer. Kaya pwedeng manalangin. Halika, mag-pray tayo. May faith ka, di ba? Huwag ka susuko. Nanalangin kami. Sinasaway ko, Lord. Ang salot. Hallelujah. Ang lakas ng pagkasaway. Sinasaway ko, Lord. Pakalagan mo mga anghel, Panginoon. May isang amo na para sa kanya at tinatawag ko ang amo na yan. Sa pangalan ni Jesus. No more delays for her. In Jesus' name. Nasa kwarto ako, nakapajama pa. Partida pa yun. Hindi ako naka-makeup. Mas malakas ako mag-pray pag may makeup. Gino lamang po yun. At you know, the following day, kinumusta niya ako, PH, how are you? Wow, English. Taray, madam. I'm good. How about you? Sino na pa, how did your day go? Aba, parang maganda ang mood. Sabi ko sa inyo. Alam niyo ba, sabi niya, PH, salamat sa prayer. Pagkatapos nating mag-pray, ilang minuto lang may tumawag na amo. Tama ka, salamat sa Diyos at ako'y tinanggal. Bakit? Kwento mo. Sabi niya, yung sahod na hinihingi ko, hinigitan pa ng $40. Aba! May pampalibre na sa aking Jollibee ni Mama. Hinigitan, tapos tataasan pa raw siya. Walang anak. Lagi siyang may day off. At sagot lagi, every year uuwi ka. Silipin mo anak mo. Thank you, PH. Buti na lang tinanggal ako. O, diba? Amen. Yung una niyang iyak, na parang sabi niya, bakit naman ganon?
Kung titingnan natin ang ating mga sitwasyon, dumaan ka sa drought, dumating ka sa panahon na parang kang tinanggal, pauuwiin, yung anak mong gusto mong paaraling makatapos, ang binigay sa'yo, imbis na diploma, yung resulta na buntis. Di ba minsan ganon? Di natin ma-imagine minsan na nagpapakahirap dito, tapos pagdating na hindi pala binabayad sa kuryente, ang dami mo pa rin palang utang. Yan ang mga panahon ng drought. Tagtuyot sa buhay mo. Pag hindi malalim ang ugat, ang dali mong bumigay. Kaya marami, kahit 50 na, mukhang 80. Kasi napupuno ng mga alalahanin na hindi dapat bitbitin. May mga pinabibitbit sa atin ng Diyos. Ayaw nating bitbitin yun. Yung assignment natin, yan, mga bitbitin yan. Yung mga panahon na gusto ng Diyos, naglilingkod ka, hindi lang, ayaw ka maglingkod. Saya-saya ng buhay ko. Pupunta ako kung saan. Pero sabi ng Diyos, may binibitbit kang hindi mo dapat bitbitin. Ano yun? Konsumisyon. Yan, mga panahon ng drought, mga panahon ng trials. You know, deep roots helps us being nourished. At tayo ay mamunga. Pagka ang pananampalataya mo, deeply rooted, para yung abono. Wow, pataba! Ay, pataba sa lupa. Na para ka lalong maging mabunga. Alam niyo, yung ibang mabubunga, may mga tinawid silang, may mga hinakbangan sila, na to the point nagsakripisyo sila. Hindi yan umabot sa pagiging mabunga nang walang isinakripisyo, walang i-give up sa buhay, walang disiplina. Meron! Hindi pwedeng babagsak ang pera galing sa langit na parang tumutubo siya sa puno. Di ba narinig natin yun? Sabi nila, money doesn't grow on trees. Pinagsisikapan. So, ganun din, yung pagiging mabunga natin, meron tayong hakbangan na disiplina para lumalim ang ating pananampalataya. Kasi ang goal natin, maging mabunga. Ang goal natin, hindi tayo matigati pag may tagtuyot sa buhay natin. Ang goal natin, nananatili tayo nakangiti. Amen. Sa panahon ng kahit may namatayan. Hindi niya ma-imagine, nung 2 years ago, ang nanay ko ay nagkasakit. Kailangan ko umuwi. Kailangan isa lang, peak ng COVID, isa lang ang bantay sa ospital. At pagka nagpalit ka, mag-test ka ulit, at 1.8 per test. So, kung palit ng palit, 1.8, 1.8, 1.8. So, ako ay natenga 4 nights, 5 days na walang uwian sa ospital. Nakikita ko ang nanay ko mamamatay anytime. Naghihingalo. May tubo. Sabi ko, salamat sa Diyos, araw-araw. Yun mga panahon ng tagtuyot yun. Nasubok ang aking ugat kung hanggang saan kalalim. Every day, sabi ko, di ba nagkomunyon tayo? May dala akong pangkomunyon sa ospital. Nakikita ko siya, Ma, good morning. Alam ko, hindi siya nakakasagot. Nilalakasan ko ang aking loob. Lord, salamat narito ka sa ospital. Praise the Lord Jesus. Ma, alam kong hindi ka makakapartake ng komunyon. Pero umpisan ko ang araw na to na magkukomunyon tayo sa Panginoon. And I'm thanking the Lord for His presence sa hospital. Thank you, Jesus. I commit this day before you. Today is a good day. Pero hindi mukhang good day kasi pinakamahirap ang makita mong nanay mo. Parang malalagutan ng hininga anytime. Ininom. Sabi ng doktor, sige, dadialysis na ulit. Alisin na ulit siya sa kwarto na walang katiyakan kung siya ibabalik ng buhay. Mabigat sa loob. Pero mararamdaman mo ang pagsama ng Diyos. Amen. Diyan tayo nagkakasubukan kung malalim ang ugat o hindi. Amen. Sa panahon ng kapos na kapos, sa panahon na ang kaya mo na lang kainin sa tanghalian ay char siu pao, hindi ka makabili ng noodles. Diyan malalaman na saan ang iyong footing. Where are you planted? O baka yung isang ihip tinangay sa kapayat. Ako kahit hihipan, hindi matapos Pero alam nyo, sa spirito may nangangayayat. Amen.
Mataba sa labas, pero nangangayayat ang mga kaluluwa at spirito. Saan yan sa Bible? Meron ba yan? Meron! Ang mga Israelita, sila ay nangayayat, sabi doon, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil sa kanilang pagsaway, patuloy na pagtalikod sa sinasabi ng Diyos, ni Yahweh. Ang sabi doon, ibibigay ko ang hilig nila, pero I will put leanness into their soul. Ano yung leanness? Kapayatan. Hapis na hapis. Payat na payat. Tingnan mo yung katabi mo. Payat ba? Brings leanness to your soul. Ay, basahin natin sa Colossians chapter 2, verse 7. Ako sabihin nyo, tagal na nagsasabi, wala pang verse. Sige, lagyan natin ng verse. Sabi sa English, therefore, just as you received the Messiah, Yeshua as our Lord, keep living your life united with Him. I like this. Sabi doon, keep living your life united. Kaisa ang Diyos. Mamuhay ng patuloy. Keep living. Hindi on and off. Hindi malahininga. Mainit ngayon, bukas wala na. Keep living your life united with Him. Verse 7, remain deeply rooted in Him. Manatili kayong nakabaon. Ang inyong pananampalataya, palalimin. Continue being built up in Him. Sabi ng patuloy, and confirm in your trust the way you were taught so that you overflow in thanksgiving. Amen. Equated ang thanksgiving sa pagiging deeply rooted. Sabi doon, mananagana, aapaw ang pasasalamat mo. Kasi makikita mo, kahit may tagtuyot, ang nakita mo, dahil malalim kang nakaugat, nakita mo yung pagkilos ng Diyos. Hindi lang yung provision ng Diyos. Kasi minsan sa POSB mo, bugbog sarado. Sa kawi-withdraw. Wala na talagang naiwan doon. Kaya ang sabi na yung bank book libreta, hindi na yung libreta, ATM na lang. Ang ATM, bugbog sarado na, walang naisuka. Painumin natin yan ng Sabi sa Message translation ng verse na to, my counsel for you is simple and straightforward. Simple, straightforward, sabi ni Apostle Paul. Just go ahead with what you've been given.